Alam nyo bang si Marco Polo ng Honor of Kings at si Claude ng Mobile Legends is magkamukha ng Ultimate? Ang angas parehas, di ba? Tingin nyo sino mas maganda? Siyempre, balik tayo sa topic, tropa. Best setting sa Honor of Kings 2024. Ito, updated to. Dami kasi nagre-request sa inyo, best settings daw, kaya ito na. Mabilisan lang to, kaya sundan nyo. Pag di nyo masundan, ulitin nyo na lang yung video. Punta tayo ng settings, tapos makikita yung FPS dyan. I-max nyo kung kaya. Pero kung di kaya ng cellphone nyo, kahit i-high nyo lang, okay na yan. Tapos, dito naman sa camera height, isa sa pinaka-importante, wag yung i-close up yan. Kasi pag close up, sobrang liit lang nung vision nyo sa mapa. 'Di ba? May minimap, pero yung nakikita mo sa screen mo ng buo is sobrang liit lang. Kaya punta nyo ng standard. Sa brightness naman, depende sa preference nyo. So, bahala na kayo dyan, malalaki na kayo. Tapos, dito sa overall graphics quality, depende rin sa mga device nyo to. Pwede nyo i-3, 4, 2, depende kung saan mas ma-smooth yung mga device nyo, di ba? Tapos, character outline, in-on ko lang din. Punta tayo ng in-match para mabilis. Dito sa display FPS, wala namang komplikado dyan. Makikita mo lang yung FPS dyan, mas maganda naka-on. Ayan, para makikita mo kung tumataas, bumababa. Ayan, yung pag in-on off ko, makikita nyo, di ba? Tapos, show target nameplate, isa to sa pinaka-importante. Okay? Kasi makikita mo yung damage mo sa hero or yung mahalaga to sa lalo na sa mga jungle para nakikita nila kung sapat na ba yung damage ng smite or retry nila, 'di ba? Tapos dito naman sa show name, wala namang komplikado. Makikita mo lang yung pangalan mo at pangalan ng kalaban. Tapos show skill labels para sa ating mga beginners para alam natin kung para saan ba yung skill ko kahit di pa natin nagagamit yung hero, 'di ba? Ayan, makikita mo movement, damage, 'di ba? Pag in-off mo yan, di mo makikita. So i-on nyo na lang yan. Tapos ano pa bang pwedeng i-on dito? Ayan. Gayahin nyo na lang sa controls tsaka layout yung medyo komplikado. Sa controls, laging advance. Kahit beginner kayo, wag yung pipiliin yung simple. Kasi pag simple or yung recommended, pangit. Kasi walang kumbaga ito yun recommended, di ba? Walang lock tower tsaka creeps, okay? Or yung minion. Kapag ilalak mo yung minion, pwede yan. Kaya dito tayo sa advance, syempre. Punta ka rin dito sa advance para yung ibang function, magamit mo din. So, click nyo yung advance, yan yung pinaka the best. Tapos dito sa basic attack target priority, lowest absolute health yung pinaka recommended ko. Tapos, itong attack while moving, depende sa preference nyo yan. Kasi may mga players na hindi sanay na nag-chase or naghahabol. Kapag in-off mo kasi yan, kapag nawala sa range ng hero mo, hindi niya nahahabulin. May tendency na makakatakas. Pero, hindi mababaliw yung hero mo kakahabol. Pero ako kasi, sanay akong mag-chase ng kalaban. Gusto ko talaga inahabol kahit sa torre. Yan, ino-on ko yan. Depende na lang sa preference nyo. Pero yan yung yan. Yan yung tulong yan. Yung show enemy avatars, ayan yung lock hero. Pag in-off mo yan, hindi mo makikita yung mga icon ng kalaban. Pero pag in-on mo, pag may malapit sa'yo, makikita mo yung icon. So, isa yan sa pinaka-effective. Tapos, auto basic attack, i-on mo lang din yan para pwede mong piliin yung tatargetin mo. 'Di ba? Tapos yan. Camera sensitivity, isa to sa pinaka-importante. Default niyan kalahati. Kung di ka sanay, mabagal yung galaw ng camera mo. Halimbawa, ganyan. Yan, 50% medyo mabilis na. Okay na yan, wag nyo na ibababa sa 50%. Tapos, kung sanay din kayo, ng katulad ko, gusto ko mas mabilis. Kaya ginagawa ko doon, mga nasa 75%. Okay na ako doon. Kasi ganyan siya kabilis. Pag titingin ako sa mapa, ganyan kabilis gusto ko. Nakikita ko lahat. Yan. Kasi map awareness talaga is the key para mas madalas ka manalo. Yan. So, dapat mabilis yung camera sensitivity mo. Tapos punta tayo sa settings ulit sa controls. Ano pa bang kailangan yung malaman dito? Dito sa anong tawag dito? Camera shift. I-on nyo yan. Huwag nyong i-fix camera para kapag yung hero nyo is mahaba yung range ng skill, lalaki din yung vision nyo. Parang hook, ganon. Diba? Hook ni Franco, parang ganon. Meron ding settings sa ML na ganyan. So, i-on nyo lang yan. Tapos, ano pa ba? Wala na. Yan. Gayahin nyo lang yan kung gusto nyo. Sa layout naman, isa to sa pinaka-importante. Custom nyo yung layout nyo. Yung attack button nyo, ay meron pa pala.
sa layout. Back muna natin. Tapos, sa layout, yung skill margin, kasi ang naka-default niyan is nasa 50%. Ako, hindi ako sanay ng ganyan. Kasi pag pumipindot ako sa pinaka-side, yan, nakikita nyo yung pinipindutan ko, hindi natitira yan, di ba? So, basically, hindi titira yung hero mo pag dito ka pumipindot. So, gawin mo, settings mo, tapos layout. Yung skill margin mo, tsaka yung wheel margin is narrow. Okay? Para sumagad siya dun sa pinakagilid. So, kahit sa gilid ka mo pumipindot, ito tumitira yan, di ba? So, yun yung kinagandahan niya. Tapos, punta tayo sa layout ulit. Yan. Pasensya na kung mabilis. I-post nyo na lang. Tapos, balikan nyo na lang. Sa layout, pwede kayo mag-custom dito. I-custom nyo. Kasi kinostom ko dito yung attack button. Ginawa kong 150%. Para malaki yung para kahit saan ako pumindot dito sa area na to, is titira pa rin siya. Then, yung naman, ginawa kong 110. Tsaka ito, 110 din yan. Tapos, i-position nyo na lang kung saan kayo sanay. Tapos, itong spell, ginawa ko rin mga 120 lang nga dapat yun eh. Yan, 120. 120 mas malaki lang doon sa recall tsaka sa heal. Tapos, syempre, ilayo mo ng konti. Paano mo i-adjust? Long press mo lang, tapos adjust mo pa ganyan. Para hindi mo napipindot na accidentally click yung spell imbis na yung heal, 'di ba? So, yun lang. Sana nakatulong tong tutorial na to sa mga settings nyo kasi ang daming nalilito sa settings ng HOK or Honor of Kings. Pero bago kayo umalis sa mga balak maglaro ng Honor of Kings, meron akong pre-code sa mga new player. Again ulitin ko, new player sa mga bagong players within 24 hours. Kung naglaro ka, wala pang 24 hours, pwede mong ikunin to. Kung di ka pa naman nakalaro, or kung nakalaro ka na pero hindi mo, halimbawa isang game pa lang, pwede kang gumawa ng bago. So balik tayo, syempre. Ito rin sinasabi kong code sa inyo. Ano ba yung makukuha nyo sa code? Again new player lang to na hindi pa umabot ng 24 hours. Pag 2 days din na pwede. So punta kayo dito sa event, balik natin sa event, tapos itong gift icon pangatlo, yung may 1. Tapos partners project. Click mo lang yung apply. Makikita mo meron akong code diyan 695194. Pwede mong gamitin 'yan. Click mo yung chain or yung parang kadena dito sa taas, upper right corner. Click mo 'yan, ang makukuha mo is ito. Run ay hero, pwede kang pumili. Tapos skin draw voucher, pwede kang makakuha ng skin. Tapos arcana, pang-upgrade yan. Yung parang emblem. Pang-upgrade ng emblem. Tapos syempre, tatype mo lang dyan yung 695194. So, para 695194. Yan yung code ko. Again, sa mga makakapanood nito na merong sariling code, pwede nyong i-comment sa baba. Hindi naman ako madamot eh. Comment nyo sa baba para yung ibang players na gustong gumamit, magagamit din nila. Para saan ba yung code na yan pag ginamit ng mga new players? Pwede ka makakuha ng legend skin. Katulad nito. Makukuha ko yung legend skin ng libre. Merong 20 players na gumamit ng code ko. Ayan, legend skin selection pack. Ganyan ka-generous si HOK. Pag in-okay ko yan, makukuha ko na yon sa mail. Paano naman mag-invite ng player? Baka may magtanong sa inyo. Magpa-diamond muna kayo. Pag diamond na kayo, pwede na kayo mag-invite ng player. Pero sa mga newbies or sa mga papasok pa lang in-game, gamitin nyo yung code ko kung gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, pwede kayong tumingin sa comment section. So, makikita nyo yan sa mail. Ayan Tapos, pwede kang pumili. Ayun yung mga pwede mong piliin. Legend skin yan, as in. Sobrang aangas yan, promise. Libre lang makukuha, 'di ba? Sobrang angas. So, yan lang. Sana nakatulong tong video na to. At kung gusto mo yung mga HOK content na ganito, syempre, mag-follow ka na at mag-subscribe ka na. Yun lang.